Tulad nung, subject natin guys, 5 taon 'no? 5 taon na nandito ka sa Canada, hindi mo na-secure yung permanent residency, napakalungkot po niyan. Hello guys! Nardino TV again, and nakita niyo naman na yung title guys. So, pag-uusapan natin yan today, pero yung nangyari sa guy na yan guys is actually parang a side story lang, no? Doon sa main topic natin for today. Kasi iikot pa rin siya guys dun sa mga changes na nangyayari dito sa Canada ngayon at yung epekto nun sa mga temporary residents dito, like yung mga TFW, yung mga naka-work permit, yung mga naka-student visa. Iikot pa rin tayo doon, no guys. So, but sinasabi lang dito guys is that Canada is very serious on the immigration changes na nangyayari ngayon at yung mga mangyayari pa. And remember guys, this coming November 1, merong pang upcoming changes regarding sa PGWP. So, yan yung hihintayin natin. And it goes down to the company na nandito sa Canada guys. So, yung mga changes na yan, kasama rin yung mga companies dito sa Canada, katulad ng Uber, di ba? So, punta tayo dun sa article guys, and then check natin kung ano yung mga important details na nandoon na magiging somehow guide din ng iba, lalo na yung mga naka-temporary visa dito sa Canada, okay? So, punta tayo dun sa article. So, ito yung article guys. Ang title nga niya is An Immigrant-Friendly Country, which is Canada, is changing course. So, bakit ganun yung comment niya, no? About sa Canada right now. So, basahin natin, no? Ang sabi dito, a late night Uber ride from Toronto Pearson Airport into the city usually guarantees a good fare for the driver, but not for Sachin Deep Singh on the evening of September 19. A few miles into the ride, his Uber app stopped working. Okay? So, meron daw isang Uber driver, right? And then, in the middle of his ride, biglang nag-shutdown yung application. Hindi na siya makakonect or whatever, right? So, ang nangyari guys, ang sabi dito, Singh's work permit had expired at midnight and like Canada, Uber was putting him on notice, right? So, apparently guys, nag-expired yung work permit niya and na-sense yun nung application because everything right now is automated guys, right? So, probably nung nag-apply siya nung permit to do Uber, nilagay niya doon yung expiration date nung kanyang work permit, right? So, and then nung na-flag down siya ng application ng Uber, sinut down yung application niya kasi nga expired na yung kanyang work permit, right? So, that is very unfortunate, right? But again, kailangan gawin nyo ng Uber kasi nga, it's the rules, di ba? Hindi ka pwedeng mag-work. I think hindi lang Uber, no? Kahit na anong company. Pag nag-expired yung iyong visa, they need to abide by the laws, di ba? Na talagang hindi ka pwedeng mag-work dito kung wala kang karampatang visa. So, tuloy natin guys, sabi, Singh, a 23-year-old, arrived in Canada as an international student in 2019. His immigration status permitted him to work and offered a path to permanent residence and approach level study, work, stay on the Canadian government immigration website. Yan din po yung pathway na ginamit namin. Student, PGWP, and then permanent residency. But again guys, sinabi na rin to ni Miller before na ang student visa is hindi guaranteed pathway for permanent residency, right? So, kaya siya study, work, stay kasi guys, mag-aaral ka, which is either 1 year or 2 years or more, and then work kasi after mong matapos yung aral mo, bibigyan ka ng PGWP or yung open work permit para ma-exercise mo rin kung ano yung natutunan mo sa school, right? So, pag kumuha ka ng 1 year, you will get 1 year PGWP. Pag 2 years, you will get 3 years. So, kaya po kami, ang kinuha namin is 2 years and then 3 years na PGWP para ma-secure namin yung 5 taon na mag-stay kami dito sa Canada
para makakuha kami ng permanent residency. And for me, that's enough para ma-secure namin yung permanent residency. Okay? So, sabi dito, but after inviting millions of newcomers to Canada in recent years to help lift the economy, the government has reversed course amid growing concerns that immigrants are contributing to the country's deepening challenges around housing, healthcare, and other issues. Dito guys, hindi ako masyadong agree, right? Kasi guys, wala namang kasalanan ng immigrants, lalo na yung mga pumasok sa tamang process. Okay? Kasi yung to secure yung economic growth or economic stability ng isang bansa, wala po yan sa immigrants. Ano namang malay natin dyan, di ba? Para sa akin po, trabaho yan ng Canadian government na ma-assess na yung mga pumapasok na tao sa Canada is kayang suportahan ng mga services like the housing, education sector, 'di ba, yung sa work, 'di ba? Hindi na po natin 'yan work. Hindi na natin 'yan kailangang pagtuunan ng pansin. Kasi sa atin, pumasok tayo sa Canada, ang talagang target natin is makapag-submit ng papers, ng maayos, ng legal, makapagbayad ng fees. Yun lang po ang sa atin, no? At makakuha ng permanent residency. Yun lang. So, medyo hindi po ako doon agree. Right? And then, sabi dito, a series of measures unveiled this year focus on Canada's vast temporary residence program has imposed barriers that have left hundreds of thousands of immigrants taxing in legal limbo. Right? Siguro guys, meron ding malaking part yung mga nagsamantala din, no? Yung mga nangako ng kung ano-ano, 'di ba? Hindi lang sa mga Pinoy guys, 'di ba? Nangyari din yan sa mga iba't ibang lahi na sinamantala talaga nila, no? Nangako sila ng kung ano-ano at pagdating dito hindi naman pala 'yon, right? So, let's continue. Sabi dito, the international student program that Singh followed has made a route to Canadian dream of permanent residency through education, appealing for hundreds of thousands of young people, many of them from India. International students who after graduating are eligible for work permits to continue living legally in Canada represent one major category of temporary residents. Another group is made up of workers who come at the invitation of specific employers, while the smallest cohort are migrants seeking asylums. Totoo yun guys, no, na very appealing talaga ang international student stream kahit nung unang-una kami nag-apply, right? Kasi guys, isipin mo, basta may budget ka, makakapag-aral ka dito, masasama mo yung partner mo or yung wife mo or yung husband mo, kasama pa yung mga anak mo. Libre pa yung aral nila dito, di ba? Sino bang hindi maaakit nun, di ba? Lalo na kung pareho kayong mag-asawang skilled worker or meron kayong skill or capacity na makahanap ng magandang trabaho dito sa Canada. Sino bang hindi maa-attract? Di ba? But again, hindi po kasalanan ng immigrants kung bakit kung yung mga nangyayari dito sa Canada, no? Sabi pa dito, malaking numbers ang international students. Of course. Kasi nga guys, sabi ko nga din sa mga past ko na vlogs, times 2 lagi yan, no? Most of the time kasi pag may nag-apply ng student visa, most of the time kasama yung partner. So times 2 lagi. Kasi nga guys, yun yung for me din perfect setup para sa international student. Nakasama mo yung spouse mo para makakuha rin siya ng open work permit. Okay? The temporary residence was ramped up after the coronavirus pandemic as Canada's economic struggle to fill a labor shortage. As a result, nearly 3 million people living in Canada have some type of temporary immigration status, with 2.2 million arriving in just the past 2 years, according to government statistics. Temporary residents represent 6.8% of the country's total population of 41.3 million, up from 3.5% in 2022. But Canada's economy is now creating fewer jobs, and unemployment at over 6% remains stubbornly high. It has been even higher for temporary residents at 14%. Ayun guys.
totoo naman yun guys, no? Talagang nangailangan ang Canada ng mga workers during the pandemic. Talagang malaki yung kailangang i-fill in ng mga temporary workers dito sa Canada, no? But again, wala akong nakitang article or nakitang policy na nagbigay ang Canada ng sure pathway na mapa-permanent resident dito, yung mga nabigyan ng temporary. Kasi guys, nung nagka-pandemic 2020, inallow ng Canada na maghanap ng trabaho yung mga naka-tourist visa, right? At alam ko rin may mga friends din ako na hindi PR dito but naabutan sila dito ng pandemic, instead na umuwi dahil may mga lockdowns, binigyan na lang sila ng Canada ng opportunity na maging permanent resident dito sa Canada. Right? Pero yung mga naka-temporary guys, kaya nga temporary, di ba? Temporary, may ending yun or may deadline, di ba? Kaya nga yung pwede kang maghanap ng work habang naka-tourist visa ka, may end date yun na 2025. Okay? Many Canadian cities face housing affordability crisis and several provinces have overstretched healthcare systems. Yes guys, so yun nga yung naging effect, no? Kasi nga sa sobrang dami, 'di ba, na mga pumasok dito sa Canada, hindi nakahabol yung infrastructure. Right? So ngayon, sabi nga guys nung isang PM na balak tumakbo dito, si Poliv, no? Sabi niya, napakasimple lang daw, 'di ba? Na dapat lagi na yung mga services na i-offer ng Canada, like yung housing, sa trabaho, sa pag-aaral, sa healthcare, kailangan mas mataas yung number na yon kesa dun sa mga immigrants or yung sa mga population na meron dito. Kasi nga kapag mas mataas ang population versus dun sa mga pabahay, sa hospital, sa mga schools at sa trabaho, magkakaroon ng conflict kasi nga kulang ang supply, ang taas ng demand, di ba? So, I think connected yan dun sa mga nangyayari ngayon, kaya sila nagbabawas sa mga immigrants na pumapasok at nagiging permanent resident din dito sa Canada. Okay? So, skip na natin yan guys. Punta tayo dito sa isang part na okay, so tapos ang sabi dito guys, Canada says it will take a more flexible approach to immigration, allowing people in when they are needed and closing the door when they're not. I've said it before and I'm going to state it again. The temporary foreign worker program is an accordion, the Employment Minister Randy said at a recent news conference. Ano ba yung accordion guys? Yung accordion guys is a musical instrument. Ganyan na itsura niya. So piano siya na may flexible part. I think yan ang nagpapasok ng hangin, no, para makakreate ng sound, right? So yan yung perfect, ang nasabi ni Randy na yan yung perfect example ng kung paano nila tinitignan ang temporary foreign worker. Nasabi niya dito, it's meant to flex with the economy. He added, when we have a high number of vacancies, we can bring in more people. And as the economy tightens, we close the accordion and we make it harder for people to come in. Right? So kapag nangailangan daw ang Canada ng mga workers or ng mga immigrants, they can stretch it out. Right? Para mas marami makapasok. Pero pag nag-tightens ang economy ng Canada, they have the capability to close it. Right? Para mas less ang makapasok, para makapag-adjust din sila. Yun yung sinasabi niyang example ng temporary foreign worker on their own view. Right? So, tapos, ang sabi dito, Singh, like others whose work permits have expired, faces dwindling options. Singh and his family in India spent 40,000 Canadian dollars or 30,000 US dollars on office management and hospitality degrees at a Canadian college, believing it would secure him a stable footing in his adopted country. Instead, he is now struggling to come up with other options. He could go back to Canadian college and pay the higher fees for
international students in exchange for being allowed to work and keep seeking permanent residency. Alam naman natin guys, humirap na talaga ang international student ngayon. So, kung ito ang option nyo, pag-isipan nyo mabuti. Okay? Or he could apply for visitor's visa, though it would not give him the legal right to work. He could go back to India, his least appealing possibility given the years and the money he has invested in Canada. Hindi na rin okay ang tourist visa guys. Kasi nga, hindi na pwedeng maghanap ng work kapag naka-tourist visa ka. Yan yung isa sa mga recent changes ngayon. So, ang option mo lang talaga is umuwi kung saang country ka nang galing. Kung nag-expired yung student visa mo at yung PGWP mo. Unless makahanap ka kagad ng ibang ways or pathway para ma-extend mo yung work permit mo dito, or kung suswertihin or kung talagang merong mag-o-offer sa'yo is makakakuha ka ng PNP, and then after that, pwede ka mag-apply for permanent residency. Okay? So yun guys, yun yung nakita natin na article. Pero let's comment about doon sa nangyari, no? Specifically doon sa subject natin kay Singh or yung international student. Ang sabi guys, pumasok siya dito ng 2019 as international student. So kung 2019, probably 2 years ang kanyang program. So 2019, 2020, 2021, tapos na yung kanyang aral, right? And then after that, kumuha siya ng PGWP. So I guess nakakuha siya on the same year, which is 2021. So kung 2 years program, so bibigyan siya ng 3 years na PGWP. So 2022, 2023, 2024. So this year nga, mag-e-end yung kanyang, or nag-end yung PGWP niya, no? So, unfortunately, on those 5 years, hindi siya nakahanap ng pathway para makakuha siya ng permanent residency. Again, guys, yung sinasabi natin na dapat yung ginagawa mo dito sa Canada, calculated lahat, right? Kami rin po is pumasok kami on the same stream, student visa. Pero on the first day na pagtungtong namin dito, alam na namin yung objective namin. Hindi lang para maghanap ng trabaho. We have 2 main objectives. Number 1, ma-PR kami dito, right? And number 2, matapos ng maayos yung pag-aaral. Kasi guys, yung pag-aaral, wag po nating i-take for granted, no? Kasi makakatulong din yan kung sakali talagang hindi tayo maging successful dito, kasi dadali natin kung ano man yung degree na matatapos natin dito. Kasi guys, marami din tayong nakikita na mga naging international student dito na hindi naman talaga pumapasok, hindi naman talaga nag-aaral, 'di ba? Ang purpose lang talaga is maghanap ng trabaho, kumita ng pera, 'di ba? Tapos magagahol na sila sa oras. Kasi nga yung pinapasok din nila na trabaho guys, hindi naman talaga nakakatulong para sa end goal nila, which is yung ma-permanent resident, 'di ba? Katulad na lang po nitong subject natin ngayon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, no? Kasi you have 5 years to get your permanent residency here in Canada. Again, wala pong assurance, no? But again, hindi ko alam kung ano nangyari. But judging from what happened na nag-Uber ka, 'di ba? Halimbawa nga lang, Uber, 'di ba? Pero guys, sana yung kung nag-Uber siya, hindi siya nagstay doon, no? Kasi hindi ko alam, no, kung merong possible pathway na from Uber is mapapermanent ka, right? Depende kasi yan sa province kung nasan ka. Halimbawa na lang, dito sa BC, right? Maganda na nag-work ka doon sa isang sector na merong possibility na ma-PR ka. Hindi lang yung dapat kumita ka, di ba? Dapat is habang kumikita ka, nakakatulong din yung dapat doon sa target mo na ma-PR ka, right? Dapat makatulong yon along the way kung paano ka mabibigyan ng Canada ng permanent residency. Okay? Kasi guys, sample nga ngayon, no, merong maingay ngayon na stream which is yung caregiver, right?
kung ikukumpara natin ang work ng isang caregiver versus sa isang senior manager. Halimbawa, senior manager sa HR, right? Sa ngayon guys, wala akong nakikitang pathway para sa isang senior manager, right, ng HR department. Meaning, hindi siya ganun kakailangan. Based lang po sa aking research. So, kung ikukumpara natin based sa title, of course, di ba, medyo nakakaangat ng konti ang isang senior manager versus sa isang caregiver. Pero guys, currently ngayon, walang mag-o-offer ng PNP para sa iyo when it comes to pagiging isang senior manager. Pero ngayon, yung isang caregiver, 'di ba? Na less ang title kung ikukumpara natin. Hindi po ako hindi po ako nag di-discriminate ng work, right? Ang sa akin lang po is set lang tayo ng example. Kasi guys, marami akong kakilala na they are so much into title, no? Parang, kasi senior manager ako sa Philippines, kailangan senior manager din ako dito, ganyan-ganyan, di ba? I'm not saying na wag mong kunin yung work na meron ka sa Pilipinas, no? Sana i-pattern mo din doon sa meron dito sa Canada na mapi-PR ka, di ba? It's not just about the title, right? It's about your objective kung bakit ka ba nandito, kung bakit mo ba kinuha yung pathway na yan, right? And going back to sample ko nga, no, yung senior manager versus sa isang caregiver, di ba? Since may caregiver stream ngayon na pagpasok mo dito sa Canada, PR ka kagad, di ba? So, based on the objective na ma-PR, sino ang mas lamang? Yes, you have the title, but you don't have the opportunity para ma-PR. So, ganun na po ang labanan ngayon dito. Kailangan kung ano yung ginagawa mo dito sa Canada in terms of work, in terms of study, right? In terms of your network, kailangan you make sure na makakatulong yan sa target mo na permanent residency dito sa Canada. Kung yun man ang target mo, di ba? Again, magkakaiba po tayo ng purpose. Yung purpose nyo, yung purpose ko, ni Juan, ni Pedro, magkakaiba. Kaya po, kailangan aralin yung mabuti kung ano yung mga gagawin nyo dito sa Canada para hindi po kayo magsasayang ng panahon. Kasi, tulad nung subject natin guys, 5 taon, no? 5 taon na nandito ka sa Canada, hindi mo na secure yung permanent residency. Napakalungkot po niyan, 'di ba? So, sa atin po, maging aral 'yan, 'di ba? Na maiksi lang po ang 5 taon, 'di ba? Kaya po dapat calculated natin yung mga gagawin at ginagawa natin dito sa Canada. Okay? So, yun lang guys. So, thank you again for watching and see you again on my next video. Peace.